upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. May isang lalaki na nagngangalang Abel na lumaki sa paniniwalang ang mundo ay para lamang sa mga deserving. Sa pamilya pa lang, malinaw na ang sukatan. Kung sino ang masipag, siya ang may karapatan. Kung sino ang pumalpak, siya ang nasa huli. Kaya ganito rin ang naging pananaw niya sa Diyos, na ang langit ay para sa mga pumasa, at ang mga nagkulang ay kailangang magsikap pa. Kahit matagal na siyang nagsisimba, may tahimik na takot sa kanyang puso. Paano kung sa huli hindi pala sapat ang ginawa ko? Ang buhay Kristiyano para sa kanya ay tila isang mahabang probation, walang katiyakan, laging may pangambang bawiin ang tinanggap. Ngunit malinaw ang sinasabi ni Pablo kay Tito, tayo'y itinuring na matuwid dahil sa biyaya. Hindi ito gantimpala base sa performance, hindi ito premyo sa kabanalan. Ito ay deklarasyon ng Diyos na dahil kay Kristo, tayo ay tinanggap na. At ang tinanggap ay hindi lamang pinatawad, siya ay ginawang tagapagmana. Ang tagapagmana ay hindi humihingi ng karapatan. Ipinagkakaloob ito. Hindi niya pinatutunayan ang kanyang lugar. Ito ay ibinigay dahil siya'y kabilang sa pamilya. Sa Ebanghelyo, ang buhay na walang hanggan ay hindi sa sahod sa mabuting gawa, kundi pamana ng mga inaring anak ng Diyos. Dito na bago ang pananaw ni Abel. Ang kanyang pag-asa ay hindi na nakaangkla sa kung gaano siya katatag, kundi sa kung gaano katapat ang Diyos. Kahit may kahinaan pa, kahit may pagkukulang pa, ang kanyang hinaharap ay tiyak, dahil ito'y ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Ang pagiging Kristiyano ay hindi pamumuhay sa takot na baka ma-disqualify, kundi pamumuhay sa katiyakang ikaw ay kabilang. Hindi tayo nagsisikap upang maging tagapagmana. Nagsisikap tayo dahil tayo'y tagapagmana na. Ang tanong ngayon ay hindi kung karapat-dapat ka ba, kundi kung kanino mo ibinabatay ang iyong pag-asa, sa iyong gawa o sa biyaya ng Diyos na nag-angkin sa iyo bilang anak? Panginoon, salamat po dahil sa iyong biyaya ako'y itinuring na matuwid at ginawang iyong anak. Ilayo mo po ako sa takot na kailangang patunayan ang aking sarili. Itanim mo sa aking puso ang katiyakan na ako'y tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dahil kay Kristo, turuan mo po akong mamuhay araw-araw sa liwanag ng iyong pangako at katapatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.